Nakatayo si Leah sa harap ng malaking salamin sa kusina ng mansyon. Pinupunasan ang mga plato, habang maririnig ang tawanan mula sa hapagkainan. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang katulong dito sa bahay ng mga Del Rosario. At sanay na siya sa ganito. Siya sa likod, sila sa harap. Siya sa dilim, sila sa liwanag. Pero hindi siya nagreklamo. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang sweldo niya rito ang bumubuhay sa kanyang lola sa probinsya. At sa 2 kapatid na nag-aral pa. Walang ama. Ang ina niya ay umalis nang siya ay bata pa. Hindi na bumalik. Leah, dalhan mo nga ako ng tubig, sigaw ni Giselle mula sa sala. Ang anak ng may-ari, na halos kasing edad lang niya, pero tila mundo ang layo ng kanilang buhay. Opo, sandali lang po, sagot niya. Kinukuha ang pitsel at baso. Pero habang naglalakad siya papunta sa sala, nakarinig siya ng malakas na boses. Baritonong tinig, galit pero kontrolado. Sabi ko sa inyo, ayoko ng arranged marriage. Hindi ako magiging parte ng mga negosyo ninyong yan. Tumigil si Leah sa may pintuan. Kilala niya ang boses na yan, si Rafael Del Rosario, ang bunso ng pamilya. 3 buwan na siyang wala, nagpunta raw sa ibang bansa. At ngayon, bumalik siya, at tila may dalang bagyo. Rafael, anak, intindihin mo, ang boses ng ama, si Don Eduardo. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kasal mo kay Vivian Garcia ang makakaligtas sa atin. Ang pamilya nila ay may kakayahang bilhin ang kalayaan ko. Ganun ba yon? Putol ni Rafael. Sorry, apa. Hindi ako produkto na pwedeng ibenta. Narinig ni Leah ang pagbukas ng pinto. Kaya mabilis siyang tumabi. Lumabas si Rafael. Ang mukha ay pula sa galit. Taas no, matangkad, nakadamit na puti at maayos. Pero sa mata niya ay may sakit na hindi niya may tatago. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Natigilan si Rafael. Ikaw, hindi alam ni Leah kung bakit siya nagsalita. Dapat ay yumuko lang siya, magpatuloy sa trabaho. Pero may nakita siyang pamilyar sa mata ng lalaki. Ang paehong pagod na nararamdaman niya araw-araw. Paumanhin po, dadaan lang ako. Ang sabi niya, yumuyuko na. Pero hinawakan ni Rafael ang braso niya. Hindi masakit, pero sapat para mapahinto siya. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Tanong nito. 3 taon na po. Tapos hindi pa rin ako nakakakilala sa'yo? Ngumiti siya ng mapait. Guess I really don't know anything about this house. Binitawan niya ang braso ni Leah at naglakad palayo, papunta sa labas ng bahay. Hindi lumingon. Si Leah ay nanatiling nakatayo doon. Ang puso ay tumitibok ng malakas. Hindi niya alam kung bakit. Maraming beses na siyang nakakita kay Rafael noon. Pero lagi siyang malayo. Lagi siyang anino lang. Ngayon, para bang nakita siya nito. Tunay na nakita. Pero alam niya, impossible. Siya ay katulong lang. Siya ay walang karapatang mag-isip ng ganito. Umasok siya sa kusina, inilapag ang baso sa lababo, at huminga ng malalim. Leah, ano ba, ang tagal mo? Reklamo ni Giselle nang dumating siya sa sala. At saan na yung tubig ko? Pasensya na po, sabi ni Leah, bumalik sa kusina. Pero sa buong gabing yon, hindi niya makalimutan ang tingin ni Rafael. At ang tanong na bumubulong sa isipan niya, bakit tila alam niya kung ano ang nararamdaman nito? Kinabukasan, utos ni Doña Mercedes na maglinis si Leah sa garden. Malapad ang bakuran ng mansyon, puno ng halaman at bulaklak na inaalagaan ng 3 gardener. Pero umalis ang isa kahapon, kaya dagdag trabaho kay Leah. Wala siyang pakialam. Mas gusto pa nga niya ang labas kaysa sa loob ng bahay, kung saan ang lahat ay nakatuon sa kanya, nang huhusga. Nagsimula siyang magwalis ng mga tuyong dahon, sa may fountain nang marinig niya ang tunog ng kotse. Isang maitim na sedan ang pumasok sa gate. Bumaba si Rafael, suot ang simpleng shirt at maong, malayo sa pormal na porma niya kagabi. Tumigil siya nang makita si Leah. Sandali siyang nagtaka, pero lumapit. Ikaw pala yung katulong, sabi niya. Opo, sagot ni Leah. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Ano pangalan mo? Leah po. Leah, ulit niya. Tila sinusubukan kung paano tumutunog. Matagal ka nang nag-injure sa pamilyang ito, no? Hindi sumagot si Leah. Hindi niya alam kung paano. Ngumiti si Rafael, ngiti na may lamang kalungkutan. Sorry, hindi ko dapat tinanong yan. Baka ma-awkward ka. Hindi po, sabi ni Leah, at hindi niya alam kung bakit niya sinabi yon. Tumahimik silang dalawa.
Ang tanging naririnig ay ang tunog ng ibon at ang hangin sa mga dahon. Alam mo ba kung saan ako galing kagabi? Tanong ni Rafael bigla. Umiling si Leah. Galing ako sa Singapore. May binisita akong kaibigan doon. Yung nag-aral kami ng high school. Siya ngayon, doktor na. May pamilya na. Masaya. Tumingin siya sa kalangitan. Tapos bumalik ako dito. At nandito pa rin ako sa paehong lugar. Arehong tali. Pero po, nasa iyo ang lahat, ang sabi ni Leah, at nagtaka siya sa sarili kung bakit niya sinabi yon. Pera, kapangyarihan, pangalan. At wala akong kalayaan, putol ni Rafael. Tumingin siya kay Leah, diretso sa mata. Mas malaya ka pa kaysa sa akin, Leah. At least ikaw, nakakaalis ka rito. Bumabalik ka sa kung saan mo gustong bumalik. Pero ako, nakatali ako dito. Habang buhay. Hindi nakasagot si Leah. Ang lalim ng mga mata ni Rafael. Parang dagat na hindi niya kayang sukatin. Ngumiti ulit si Rafael. Pero mas mapait ngayon. Sorry ulit. Ewan ko ba, bakit ko sinasabi sa'yo to? Baka iniisip mo weird ako. Hindi po, sagot ni Leah. Naiintindihan ko po. Tumingin sa kanya si Rafael. Tila nagtanong kung totoo ba yon. At nakita niya sa mata ni Leah ang katotohanan. Naiintindihan niya. Hindi dahil pareho sila, kundi dahil alam ni Leah kung ano ang pakiramdam ng maging kulong sa isang buhay na hindi mo pinili. Salamat, sabi ni Rafael, at ngumiti, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Leah mula sa kanya. Pero biglang bumukas ang pinto ng mansyon, at lumabas si Giselle. Kuya Raf, sigaw niya. Andito ka na pala. Mama's looking for you. May bisita raw from the Garcia family. Nag-iba ang mukha ni Rafael. Bumalik ang lamig. Sige, sagot niya. At tumingin kay Leah. Ingat ka dyan. Salamat po, sabi ni Leah. Naglakad si Rafael pabalik sa loob, at sumunod si Giselle. Pero bago pumasok sa pinto, lumingon si Giselle kay Leah, at nakita niya ang ngiti na hindi maganda. Ngiti na may binabalak. Bumalik si Leah sa paglilinis, pero ang puso niya ay hindi tumigil sa pagtibo. May nagsimula ng bumulong sa isipan niya. Isang boses na nagsasabing mag-ingat. Na ang mundo ni Rafael at ang mundo niya ay hindi dapat magsalubong. Pero huli na. Nagsimula na. Lumipas ang 3 araw, at hindi na nakita ni Leah si Rafael. Ayon kay Manang Rosa, ang head housekeeper, palagi raw itong nasa opisina o kaya'y nasa mga business meetings kasama ang pamilya Garcia. Ang arranged marriage daw ay tuloy na tuloy, kahit ayaw ni Rafael. Kawawa naman si Ginoong Rafael. Bulong ni Manang Rosa habang naglalabas sila sa labasan. Pinipilit ng Donya na pakasalan si Vivian, kahit hindi naman niya mahal. Pero ano ba naman magagawa niya? Ang kumpanya ng Del Rosario ay talagang kailangan ng tulong. Hindi nagsalita si Leah, pero ang dibdib niya ay may kung anong sakit na hindi niya maintindihan. Wala siyang karapatan makaramdam ng ganito. Wala siyang karapatan maawa, o mas lalo nang mag-alala. Pero ginawa niya. Nang gabing iyon, habang naglilinis siya ng kwarto ni Giselle, narinig niya ang pag-uusap sa maliit na balcony na katabi ng silid. Kilala niya ang boses, si Giselle at ang mga kaibigan nitong bisita. Nakita mo ba kung paano tumingin si Kuya Raf dun sa katulong natin? Tanong ng isang babae. Kay Leah, tumawa si Giselle. Nga, sobrang weird. Arang interesado siya. Greb. Impossible naman siguro yon, di ba? I mean, siya ay Del Rosario. Siya ay bilyon-bilyonaryo, patuloy ni Giselle. Tapos si Leah. Katulong na walang pinag-aralan. Ulila pa. Kung tutuusin, kawawa naman talaga siya. Pero hello. Reality check tayo dito. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili, dahil alam niyang totoo ang sinabi ni Giselle. Galit din sa mundo, dahil bakit kailangan ganito ang sistema. Pero wala siyang magagawa kundi tapusin ang trabaho at umalis sa kwarto. Nang bumaba siya ng hagdan, nakasalubong niya si Rafael sa sala. Nag-iisa ito, nakaupo sa sofa, nakaharap sa laptop. Ang mukha nito ay pagod, ang mata ay namamaga. Leah, tawag nito nang makita siya. Tumigil siya. Opo, sir? Wag mo na akong tawaging sir, sabi nito, tumayo at lumapit. Rafael lang. Hindi po pwede, sagot ni Leah. Trabaho ko po ito. Kailangan kong respetuhin kayo. Ngumiti si Rafael ng mapait. Respetuhin. Leah,
Kung alam mo lang kung gaano kaliit ang respeto ko sa sarili ko ngayon, baka hindi mo ako tatawaging ganyan. Tumingin siya sa mga mata ni Leah, at nakita niya roon ang pag-alala. Simpleng pag-alala, walang halong anuman, walang motibo, walang hinihintay. At iyon ang nag-trigger sa kanya. Gusto mo bang mag-coffee? Tanong niya bigla. Natigilan si Leah. Po, wala kong ibang kausap dito na hindi ako huhusgahan, sabi ni Rafael. Lahat sila may agenda. Lahat may gusto sa akin. Pero ikaw, wala kang kailangan sa akin. Kaya pwede ba? Kahit isang tasa lang? Dapat tumanggi si Leah. Dapat umalis siya. Magkunwaring may gagawin pa. Pero sa halip, tumango siya. Sage po. Pumunta sila sa kusina. Walang tao dahil gabi na at tapos na ang lahat sa trabaho. Gumawa si Rafael ng 2 tasa ng instant coffee. At naupo sila sa maliit na mesa sa tabi ng ref. Alam mo ba, simula ni Rafael, noong bata ako, akala ko pag lumaki ako, magiging malaya ako. Maiisip ko ang sarili kong desisyon. Pero mali pala ako. Mas lalo akong naging bihag. Bakit po? Tanong ni Leah. Dahil responsibilidad, sagot nito. Pamilya. Angalan. Legacy. Lahat yan, bigat na hindi mo pwedeng bitawan. Kasi pag binitawan mo, hindi lang ikaw ang babagsak. Maraming tao ang madadamay. Tumahimik si Leah, at pagkatapos ay nagsalita. Pero Sir Rafael, ama niya, kung pipiliin ninyo ang buhay na hindi ninyo gusto, hindi ba mas maraming tao ang masasaktan? Kasama na kayo? Tumingin sa kanya si Rafael, gulat. Hindi niya inasahan ang sagot na yon. Ang lalim mo pala, sabi niya, ngumiti. Akala ko ako lang ang nag-iisip ng ganyan. Lahat naman po tayo nag-iisip, sagot ni Leah. Mahirap man o mayaman, pareho lang tayong tao. Pareho tayong nasasaktan. Huminga ng malalim si Rafael. Alam mo, Leah, simula nang makita kita, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung ano. Pero parang ikaw yung unang tao na tumingin sa akin bilang Rafael, hindi bilang Del Rosario. Namula si Leah. Hindi ko po alam kung ano ang isasagot ko diyan. Huwag kang sumagot, sabi ni Rafael. Hayaan mo lang akong magsalita. Kasi bukas, babalik na naman ako sa mundo ko. At babalik ka sa mundo mo. At hindi na tayo magkikita ng ganito ulit. Pero mali siya. Kinabukasan, umaga pa lang ay gumulo na ang buong mansyon. May bisita, ang pamilya Garcia, kasama si Vivian. Sinabi ni Doña Mercedes na maghanda ng malaking almusal, at lahat ng katulong ay abala. Si Leah ay nag-ayos ng mesa sa dining hall, habang si Manang Rosa ay nag-utos ng kung ano-ano. Pero sa kalagitnaan ng trabaho, bigla na lang pumasok si Rafael sa kusina. Leah, halika, sabi nito, hinawakan ng kamay niya. Po, bakit po? Gulat na tanong ni Leah. Kailangan kita. Trust me. At bago pa siya makasagot, hinila na siya ni Rafael palabas ng kusina, palabas ng mansyon, patungo sa garden. Hindi nila napansin si Giselle na nanonood mula sa bintana. Ang mukha ay nanlilisik. Nang makarating sila sa gitna ng garden, huminto si Rafael at hinarap si Leah. Leah, kailangan kong sabihin sa'yo. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong impossible. Pero kailangan kong sabihin, kasi kung hindi, mababaliw ako. Rafael, ano pong? Gusto kita, utol niya. Gusto kita, Leah. Hindi ko alam kung paano nangyari, o bakit. Pero alam kong totoo ito. At alam kong mali, pero hindi ko na kaya. Napaatras si Leah, ang puso ay sumisigaw. Rafael, hindi pwede. Alam ninyo yan. Alam nating dalawa. Alam ko, sabi ni Rafael, lumapit ulit. Pero kung hindi ko sasabihin ngayon, habang buhay kong pagsisisihan. Kaya please, kahit ngayon lang, pakinggan mo ako. Tumango si Leah, kahit ang luha ay nagsisimula ng pumata. Ikaw, patuloy ni Rafael, ikaw ang unang tao na tumingin sa akin ng totoo. Hindi mo ako hinusgahan. Hindi mo ako hiningan ng kahit ano. Ikaw lang, nandyan ka lang. At sa loob ng 3 araw, naging mas totoo ako sa harap mo kaysa sa buong buhay ko. Pero Rafael, sabi ni Leah, ang boses ay nanginginig, ako ay katulong lang. Ako ay walang may alok sa inyo. Wala akong. Ikaw, putol ni Rafael, hinawakan ang mukha niya. Ikaw ang lahat ng kailangan ko. Wala na akong ibang hiling. At doon, sa gitna ng garden, sa ilalim ng umaga, hinalikan ni Rafael si Leah.
Isang halik na puno ng desperasyon. Puno ng sakit. Puno ng pag-ibig na alam nilang hindi dapat umiiral. Pero umiiral. At nandoon na. Pero hindi nila alam na may nanonood. At ang mundo ay malapit ng gumiba. Humiwalay si Leah. Ang mga mata ay puno ng luha. Rafael, hindi tayo pwede. Hindi ito tama. Bakit? Tanong ni Rafael. Ang boses ay halos pabulong. Bakit hindi tama ang magmahal? Dahil iba ang mundo natin, sagot ni Leah, umiiyak na. Kahit anong gawin natin, hindi tayo papayagan ng lipunan. Ng pamilya ninyo. Ang lahat. Tapos ano? Susundin ko na lang lahat ng gusto nila? Galit na sabi ni Rafael. Papakasalan ko si Vivian kahit hindi ko siya mahal. Mabubuhay ako sa kasinungalingan habang buhay. Mas mabuti na yon, sabi ni Leah, punas ang luha, kaysa sirain natin ang buhay ng isa't isa. Rafael, alam mo sa sarili mo na impossible tayo. Pag nalaman ng pamilya ninyo, mawawalan ako ng trabaho. Aano na ang lola ko? Ang mga kapatid ko? Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Yumuko si Rafael. Alam niyang tama si Leah. Pero ang puso niya ay sumisigaw ng iba. Tapos ano? Anong niya? Tumingin kay Leah. Tatahimik na lang ako. Habang ikaw, magpapatuloy sa pagiging katulong dito. At ako ay papakasalan si Vivian. Tapos mamatay tayong dalawa sa loob. Sagot ni Leah, determinado kahit nasasaktan. Dahil yan ang tama. Yan ang dapat. Pero bago pa siya makatalikod, biglang sumigaw ang boses mula sa likuran. Ano ba itong nakikita ko? Napalingon silang dalawa. Nakatayo roon si Doña Mercedes, kasama si Don Eduardo at si Vivian. Ang mukha ng Donya ay pula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik. Mama, simula ni Rafael, pero pinigilan siya ng ina. Ikaw, turo niya kay Leah. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang anak ko. Anong ginawa mo sa kanya? Wala po akong ginawa, Donya, sagot ni Leah, yumuyuko. Ako po ay. Sinungaling ka, sigaw ng Donya. Nakita kong hinalikan ka ng anak ko. Ano, nang agaw ka ng mayaman? Yan ba ang plano mo? Hindi po, depensa ni Leah, pero walang silbi. Mama, tama na, singit ni Rafael, humarang sa harap ni Leah. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang. At ikaw, galit na turo ng Donya kay Rafael. Ikaw ang nag-iisang lalaki ng pamilyang ito. Ikaw ang magmana ng lahat. At tipiliin mo ang katulong. Katulong na walang pinag-aralan, walang pangalan, walang. Tao siya, mama, sigaw ni Rafael. Unang beses na niya itinataas ang boses sa magulang. Tao siya, hindi basura. Namutla si Doña Mercedes. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lumapit si Don Eduardo. Ang mukha ay seryoso. Rafael, tama na. Umasok ka na sa loob. Ag-usapan natin ito. Wala nang kag-usapan, Papa, sabi ni Rafael. Ayoko nang magsinungaling. Ayokong pakasalan si Vivian. Tumingin si Vivian kay Rafael. Ang mukha ay walang emosyon. Hindi siya nagtaka. Hindi siya nasaktan. Arang alam na niya. Rafael, sabi ni Vivian, malamig ang boses. Alam ko naman na ayaw mo sa akin. Alam ko na pinilit ka lang ng pamilya mo. Pero ganito na lang. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ikasal tayo, at pagkatapos, pwede ka namang makipaghiwalay. Annulment. Walang problema. Ano? Gulat ni Rafael. Ngumiti si Vivian, ngiting walang saya. Hindi rin naman kita mahal, Rafael. Business lang ito. Kailangan ng pamilya mo ng pera. Kailangan ng pamilya ko ng koneksyon. Yan lang yon. Walang personalan. Nakaramdam ng sakit si Rafael. Hindi dahil sa sinabi ni Vivian, kundi dahil sa katotohanan, na ganito pala ang mundo niya. Puro negosyo. Puro transaksyon. Walang tunay na pagmamahal. At ikaw, tumingin si Vivian kay Leah, hindi kita hinahatulan. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka belong dito. Mas mabuti pang umalis ka na. Yumuko si Leah. Opo. Leah, wag, sabi ni Rafael, pero hinawakan siya ni Don Eduardo. Tama na, anak, sabi ng ama. Pumasok ka na. At doon, sa harap ni Leah, hinila ni Don Eduardo si Rafael pabalik sa mansyon. Si Doña Mercedes ay sumunod, kasama si Vivian. Naiwan si Leah, nag-iisa sa garden. Ang mundo ay gumuguhong parang lindol. Lumapit si Manang Rosa. Ang mukha ay nag-alala. Leah, anak, halika na. Umalis ka na muna dito.
Pero hindi makagalaw si Lia. Parang nawalan siya ng lakas. Manang, tanong niya, ang boses ay halos wala na. Tama ba ang ginawa ko? Hinawakan ni Manang Rosa ang balikat niya. Tama, anak. Masakit, pero tama. Kasi kahit anong mangyari, hindi ka naman talaga papayagan ng mundo. At umupo si Lia sa lupa. Umiyak ng umiyak, habang ang langit ay nanatiling tahimik. Kinabukasan, tinawag si Lia ng Doña Mercedes sa opisina. Nakatayo siya sa harap ng mesa. Ang ulo ay yuko, ang kamay ay nakatiklo. Lia, simula ng Donya, malamig ang boses. Alam ko na mabait kang bata. Alam kong matagal ka nang nagtatrabaho dito. Pero hindi ko pwedeng pahintulutan na sirain mo ang kinabukasan ng anak ko. Hindi ko po intensyon na. Alam ko, utol ng Donya. Pero nangyari na. Kaya ganito na lang ang gagawin natin. Magre-resign ka. Bibigyan kita ng 6 na buwan na sweldo. At tutulong ako sa paghahanap mo ng bagong trabaho. Pero kailangan mong umalis dito ngayon. Napalingon si Lia, gulat. Ngayon po. Ngayon. Pero Donya, kailangan ko po ng trabaho. Ang lola ko, ang mga kapatid ko. At kailangan ko ng kapakanan ng anak ko. Sagot ng Donya, diretso ang tingin. Lia, naiintindihan kita. Pero hindi kita pwedeng panatilihin dito. Hindi para sa anak ko, kundi para rin sa iyo. Baka mas lumala pa ang sitwasyon. Tumahimik si Lia. Alam niyang wala siyang laban. Wala siyang kapangyarihan dito. Sige po, sagot niya, yumuko. Mag-impact na po ako. Lumabas siya ng opisina. Ang puso ay durog. Pumunta siya sa maliit na kwarto niya sa likod ng mansyon. Isang simpleng silid na may kama, aparador, at ilaw. Ito ang tahanan niya sa loob ng 3 taon. At ngayon, alis na siya. Habang nag-iimpake, bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Lia, tawag niya, halos takbo papunta sa kanya. Lia, huwag kang umalis. Kausapin ko si Mama. Apayag ako sa kahit ano, basta wag ka lang umalis. Umiling si Lia, patuloy sa pag-iimpeke. Rafael, tapos na. Wala nang ibang paraan. May paraan, sabi ni Rafael, hawak ang kamay niya. Pwede tayong tumakas. Pwede tayong umalis, magsimula ng bago. Hindi ko na kailangan ang pera nila, ang pangalan nila. Rafael, putol ni Lia, tumingin sa mata niya. Alam mo sa sarili mo na hindi tayo pwede. Alam mong kahit saan tayo magpunta, hahabulin tayo ng nakaraan. Ang responsibilidad, ang tao. Pero mahal kita, sabi ni Rafael, ang luha ay pumapatak na. Mahal na mahal kita, Lia. At hindi ko kayang mawala ka. Ngumiti si Lia, kahit umiyak din. At mahal din kita. Pero dahil mahal kita, kailangan kitang bitawan. Kasi alam kong kung manatili ako, masasaktan ka lang ng masasaktan. At ayokong mangyari yon. Hinawakan niya ang mukha ni Rafael, at hinalikan niya ito sa noo, isang halik na paalam. Maging masaya ka, bulong niya. Kahit wala ako. At lumabas siya ng kwarto, bitbit ang maliit na bag. Iniwan si Rafael na umiiyak sa loob. 3 buwan ang lumipas. Si Lia ay bumalik sa probinsya, sa maliit nilang bahay na yari sa kahoy at yero. Ang lola niya ay naghihintay sa pinto. Ang mga kapatid ay tumatakbo papunta sa kanya. Ete Lia, sigaw ng bunso niyang kapatid na si Tisoy. Bakit ka umuwi? Hindi pa naman Pasko. Ngumiti si Lia, kahit ang puso ay bigat na biga. May bakasyon lang ako, Tisoy. Tapos babalik din ako sa trabaho. Pero kasinungalingan iyon. Wala na siyang trabahong babalikan. Ang 6 na buwan na sweldo na ibinigay ni Doña Mercedes ay naubos na sa pagbabayad ng utang ng lola at sa tuition ng mga kapatid. Ngayon, naghahanap na naman siya ng trabaho, kahit saan, kahit ano. Pero sa loob ng 3 buwan na iyon, hindi siya nakatulog ng maayos. Lagi niyang naiisip si Rafael. Nasaan kaya ito? Anong nangyayari sa kanya? Itinuloy ba niya ang kasal kay Vivian? Isang gabi, habang nakaupo si Lia sa may bakuran, tumugtog ang cellphone niya. Isang text mula sa numerong hindi niya kilala. Lia, ako ito. Si Manang Rosa. May balita ako tungkol kay Rafael. Kailangan mo bang malaman? Nanginig ang kamay ni Lia. Dapat ay hindi na niya replyan. Dapat ay kalimutan na niya. Pero sa halip, nagreply siya. Ano pong balita, Manang? Ilang sandali, dumating ang tugon. Kinasal na siya kay Vivian. Noong 1 linggo. Pero alam mo ba, Lia,
Hindi siya ngumiti kahit kailan. Parang bangkay na naglalakad. Alam ko na mahal ka pa rin niya. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Leah. Umupo siya sa lupa at umiyak ng umiyak, habang ang buwan ay tahimik na nanonood. Kinasal na si Rafael. Tapos na. Pero bakit ganito pa rin ang sakit? Isang buwan pa ang lumipas. Si Leah ay nakahanap ng trabaho sa bayan. Cashier sa maliit na tindahan ng kaibigan ng lola niya. Maliit lang ang sweldo, pero sapat na para mabuhay sila. Araw-araw, ginagawa niya ang routine, gising, trabaho, uwi, tulog. Walang ibang iniisip. Sinubukan niyang kalimutan si Rafael. Sinubukan niyang bumalik sa dating buhay. Pero impossible. Isang hapon, habang nasa tindahan siya, may pumasok na customer, isang lalaking nakasuit, matangkad, puti. Akala ni Leah ay bisita lang mula sa syudad. Pero nang tumingin siya, natigilan siya. Si Rafael. Nakatayo sa harap niya, ang mukha ay payat, ang mga mata ay namumugto. Tila hindi na ito ang Rafael na kilala niya. Ang lalaking puno ng buhay, puno ng sigla. Leah, tawag nito, ang boses ay nanginginig. Hindi makasagot si Leah. Parang tumigil ang mundo. Hinanap kita, patuloy ni Rafael. Hinanap kita sa buong Pilipinas. 3 buwan akong naghanap. At ngayon, nahanap na kita. Rafael, bulong ni Leah. Ano, bakit ka nandito? Kasal ka na. Bakit? Hindi, putol ni Rafael. Hindi ako kasal. Well, technically, kasal ako. Pero walang nangyari. Annulment na kami ni Vivian. Hiwalay na kami. Gulat si Leah. Ano? Lumapit si Rafael, humawak sa counter. Leah, nung umalis ka, nawala rin ako. Naglakad-lakad ako sa kasal na parang robot. Tumango ako sa lahat ng tanong. Pumirma sa lahat ng papel. Pero pagkatapos ng kasal, nag-usap kami ni Vivian. Sinabi niya sa akin na alam niya. Alam niya na mahal kita. At sinabi niya na hindi niya ako hahabulin. Na pwede kaming maghiwalay. Pero bakit? Tanong ni Leah, umiyak na. Bakit ka nandito? Bakit mo ako hinanap? Dahil mahal kita, sagot ni Rafael, lumapit pa. Dahil hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Leah, alam kong mali ako. Alam kong gulo ang dinala ko sa buhay mo. Pero kahit anong gawin ko, hindi kita makalimutan. Kaya nandito ako. Humihingi ng tawad. At humihingi ng pagkakataon. Umiling si Leah, umatras. Rafael, impossible pa rin tayo. Pamilya mo. Nag-away na kami, putol ni Rafael. Sinabi ko sa kanila na kung hindi nila tatanggapin ang desisyon ko, alis ako. At alam mo, Leah, umalis ako. Umalis ako sa mansyon. Bumukod ako. Nagsimula ako ng sarili kong negosyo gamit ang konting pera na naipon ko. Hindi ako bilyonaryo ngayon, Leah. Ako ay simpleng negosyante. Pero masaya ako. Dahil ginagawa ko ang gusto ko. Napatigil si Leah. Hindi siya makapaniwala. At ngayon, patuloy ni Rafael, lumuhod sa harap niya. Leah, hindi ako nangangako ng mansyon. Hindi ako nangangako ng mayamang buhay. Pero nangangako ako ng totoong pagmamahal. Ang katapatan. Ang pagsuporta. Kaya please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumingin si Leah sa mata ni Rafael. Yung mga matang dati ay puno ng lungkot. Pero ngayon ay may pag-asa na. Rafael, bulong niya, takot ako. Takot akong masaktan ka. Takot akong hindi ako sapat. Ikaw, sagot ni Rafael, tumayo at hinawakan ang mukha niya. Ikaw ang higit pa sa sapat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay ulit. At hinalikan niya si Leah. Isang halik na puno ng pangako. Pero biglang bumukas ang pinto ng tindahan. At tumasok ang isang lalaking nakabarong. May dalang envelope. Emma Rafael del Rosario, tanong nito. Humiwalay si Rafael kay Leah. Nagtaka. Ako yon. Bakit? Iniabot ng lalaki ang envelope. Galing po ito sa legal team ng Del Rosario Corporation. Kayo po ay isinampa ng kaso, breach of contract at defamation. Ang pamilya ninyo po ay nag-file ng kaso laban sa inyo dahil sa pag-alis ninyo at pagkansela ng kasal kay Ms. Vivian Garcia. Namutla si Rafael. Ano? Tumingin ang lalaki kay Leah. At kayo rin po, Ms. Leah Mendoza. Kayo rin po ay isinampa ng kaso, seduction at theft. Sabi raw po ninong ninakaw ninyo ang alaga ng pamilya del Rosario at sinira ang kasal. Napaatras si Leah, hindi makapaniwala. Pero hindi totoo yan. Wala akong ninakaw. Alam ko,
Leah, sabi ni Rafael, galit. Ito lang paraan ng pamilya ko para pabalikin ako. Ginagamit nila ang kakot. Pero alam ni Leah, hindi lang takot ang gamit ng pamilya Del Rosario. Kapangyarihan din. At era. At koneksyon. At sa mundong ito, ang mga ito ang nananalo. Rafael, sabi ni Leah, hawak ang kamay nito. Kailangan mo nang bumalik. Kailangan mong ayusin ito. Hindi ako pwedeng maging dahilan. Hindi, putol ni Rafael. Hindi kita iwan, Leah. Lalabanan ko sila. Kahit ano pang mangyari. Pero alam ni Leah, hindi sapat ang pagmamahal para labanan ang kapangyarihan. At ang labang ito, hindi madali. Ito ay simula pa lang ng digmaan. Kinabukasan, dumating si Rafael at si Leah sa legal office sa bayan, kasama ang abogadong libre, isang matandang lalaking si Ati Ramos, kaibigan ng lola ni Leah. Inakita nila ang kaso, at umiling lang ang matanda. Ito ay harasman, sabi ni Ati Ramos. Walang ebidensya ang kaso nila. Pero ang problema, anak, ang pamilya Del Rosario ay may pera. May koneksyon. Pwede nilang patagalin ang kaso. Pwede nilang pahirapan ang buhay ninyo. Ano po bang pwede naming gawin? Tanong ni Leah, nag-alala. Lumaban, sagot ni Ati Ramos. Pero kailangan ninyo ng matibay na ebidensya na walang theft, walang seduction. Kailangan ninyo ng testigo. Tumingin si Rafael kay Leah. May testigo tayo. Si Manang Rosa. Siya ang nakakita ng lahat. Alam niyang hindi ikaw ang lumapit sa akin. Pero sir, sabi ni Leah, si Manang Rosa ay empleyado pa rin ng pamilya ninyo. Hindi siya pwedeng magsalita laban sa kanila. Kaya kailangan nating kausapin siya. Sabi ni Rafael, determinado. Kaya Leah, tara. Balik tayo sa Manila. Umiling si Leah. Rafael, delikado yon. Baka. Leah, putol ni Rafael, hinawakan ang kamay niya. Kung hindi tayo lalaban, matatalo tayo. At ayokong mangyari yon. Kaya please, samahan mo ako. Tumingin si Leah sa mga mata ni Rafael, yung mga matang puno ng determinasyon. At kahit takos siya, tumango siya. Seg, sasama ako. Bumalik sila sa Manila kinabukasan. Pero hindi na sila pumunta sa mansyon. Sa halip, tumawag si Rafael kay Manang Rosa, at nakiusap na magsalubong sila sa isang kapehan sa may Quezon City. Nang dumating si Manang Rosa, nakita ni Leah ang kakot sa mukha nito. Anak, sabi ni Manang Rosa kay Rafael, alam mo ba kung gaano kagalit ang pamilya mo ngayon? Hinahanap ka nila. Gusto ka nilang pabalikin. Alam ko, Manang, sagot ni Rafael. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. Kailangan kong patunayan na si Leah ay walang kasalanan. Na ako ang lumapit sa kanya, hindi siya sa akin. Yumuko si Manang Rosa. Anak, gusto kitang tulungan. Pero alam mo na kapag nagsalita ako laban sa pamilya, mawawalan ako ng trabaho. At ako ay matanda na. Mahirap na akong makahanap ng bagong trabaho. Manang, sabi ni Leah, lumapit. Naiintindihan ko po kayo. At hindi ko kayo pipilitin. Pero sana po, kung may paraan lang. Tumigil siya nang makita niyang may luha sa mata ni Manang Rosa. Leah, anak, sabi ng matanda, alam mo, ilang taon na akong nagtatrabaho sa pamilyang Del Rosario. Nakita ko kung paano lumaki si Rafael. Nakita ko kung kaano siya nasasakal sa responsibilidad. At noong nakita ko kayong dalawa sa garden, alam ko na ikaw ang unang taong nagbigay sa kanya ng tunay na saya. Humawak si Manang Rosa sa kamay ni Leah. Kaya tutulungan kita. Magsasalita ako sa korte. Magsasabi ako ng totoo. Kahit mawalan ako ng trabaho. Napaluha si Leah. Manang, salamat to. Salamat po talaga. Pero biglang bumukas ang pinto ng kapehan at tumasok ang isang grupo ng lalaki. Mga nakasweet, seryoso ang mukha. At sa gitna nila ay si Don Eduardo. Tumayo si Rafael. Ang mukha ay nag-iba. Papa. Lumapit si Don Eduardo. Tumingin kay Rafael, pagkatapos kay Leah, at sa huli kay Manang Rosa. Kaya nandito kayo, sabi niya, malamig ang boses. Nagpapaplano ng rebelyon. Hindi ito rebelyon, Papa, sagot ni Rafael. Ito ay paglalaban sa katotohanan. Ngumiti si Don Eduardo. Ngiti na walang init. Katotohanan? Anak, ang katotohanan ay ito. Ikaw ay Del Rosario. At bilang Del Rosario, may responsibilidad ka. May pangalan kang dapat pangalagaan. At itong babae, turo niya kay Leah, ay sagabal. Papa, wag ninyo pong idamay si Leah sa
Bakit hindi? Putol ni Don Eduardo. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang kasal mo kay Vivian. Siya ang dahilan kung bakit nawalan ng koneksyon ang kumpanya. Siya ang dahilan kung bakit ngayon, nag-away-away na ang board of directors. Hindi ako ang dahilan, Don Eduardo, sabi ni Leah, kahit nanginginig ang boses. Ang dahilan ay dahil pinilit ninyo si Rafael sa bagay na ayaw niya. Ang dahilan ay dahil mas importante sa inyo ang pera kaysa sa kaligayahan ng anak ninyo. Natigilan si Don Eduardo. Tumingin siya kay Leah, diretso sa mata. Sino ka ba para magsalita sa akin? Tanong niya, dahan-dahan pero mapanganib. Ikaw ay katulong lang. Ikaw ay tao. Putol ni Rafael, humarang sa harap ni Leah. Siya ay tao, apa. At mahal ko siya. At kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo yan mababago. Tumahimik si Don Eduardo. Agkatapos, ngumiti siya. Ngiti na mas malamig pa. Sage, sabi niya. Kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, Rafael, simula ngayon, wala ka ng mana. Wala ka ng koneksyon. Wala ka ng pangalan. Ikaw ay mag-isa na. Alam ko, sagot ni Rafael. At okay lang sa akin. Tumingin si Don Eduardo kay Manang Rosa. At ikaw, Rosa, kung magsasalita ka sa korte laban sa amin, hindi lang trabaho ang mawawala mo. Ati ang pensyon mo. Ati ang bahay na binigay namin sa iyo. Lahat. Namutla si Manang Rosa, pero tumayo siya, matapang. Alam ko po, Don Eduardo. Pero hindi ako makakatulog sa gabi kung hindi ko sasabihin ang totoo. Umiling si Don Eduardo. Kayong lahat, mga hangal. Pero Sage, tingnan natin kung sino ang mananalo sa korte. At lumabas siya, kasama ang mga lalaki. Iniwan silang tatlo sa kapehan. Umupo si Rafael, ang mukha ay pagod. Leah, sorry. Sorry kung dinala kita sa gulo na ito. Umupo si Leah sa tabi niya. Hinawakan ang kamay niya. Rafael, hindi mo kasalanan. Tayo ay pareho lang, 2 taong nagmamahal sa mundo na ayaw magpahintulot. Pero lalaban tayo, sabi ni Manang Rosa, ngumiti. Dahil ang pag-ibig, anak, ay dapat ipaglaban. Kahit mahirap. At doon, sa maliit na kapehan, nagplano sila kung paano haharapin ang pamilya del Rosario sa korte. Pero hindi nila alam, may mas malaking laban pa silang haharapin. At ang laban na iyon ay malapit nang dumating. 1 linggo bago ang hearing, nakatanggap si Leah ng tawag mula sa probinsya. Ang lola niya, na-stroke. Kailangan agad ng operasyon. Pero walang pera. Umiiyak, tumawag si Leah kay Rafael. Rafael, kailangan kong umuwi. Ang lola ko. Sama ako, agad na sagot ni Rafael. At tutulungan kita. May pera pa akong naipon, gagamitin natin. Hindi, putol ni Leah. Rafael, kailangan mo ng pera para sa abogado. Para sa kaso. Hindi ko. Leah, ang lola mo ay mas importante. Sabi ni Rafael, seryoso. At saka, hindi kita iwan. Tara na. At tumunta sila sa probinsya. Sa ospital kung saan nakakonfine ang lola ni Leah. Nang makita ni Leah ang lola, umiiyak ito. Lola, bulong niya, hawak ang kamay ng matanda. Leah, anak, sabi ng lola, ang boses ay mahina. Sino yang kasama mo? Siya po si Rafael, lola. Ang taong mahal ko. Ngumiti ang lola, kahit mahina. Mabuti naman, anak. Akala ko kasi, mag-iisa ka lang. Hindi po, lola, sabi ni Leah, umiyak. Hindi ako mag-iisa. Nandito po siya. Tumingin ang lola kay Rafael. Alagaan mo ang apo ko, ha? Siya ay mabuting bata. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya sumuko. Opo, lola, sagot ni Rafael, yumuko. Alagaan ko po siya. Ang ako. At ngumiti ang lola, pumikit at natulog. Kinabukasan, nag-opera ang doktor. Ginamit ni Rafael ang lahat ng pera niya para sa operasyon. At salamat sa Diyos, naging matagumpay ito. Pero habang naghihintay sila sa labas ng operating room, lumapit kay Rafael ang isa sa mga kapatid ni Leah, si Tisoy. Kuya Rafael, tanong nito, totoo bang mayaman ka dati? Tumingin si Rafael sa bata, ngumiti. Tisoy, mayaman ako dati. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Tanong ng bata, inosente. Dahil mas importante sa akin ang atelier mo, sagot ni Rafael. Mas importante ang pagmamahal kaysa sa pera. Ngumiti si Tisoy. Gusto kita, kuya. Sana ikaw na lang ang maging kuya ko forever.
At niyakap niya si Rafael, at naramdaman ni Rafael ang init ng pamilya. Ang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Bumalik sila sa Manila pagkatapos ng 3 araw. Ang lola ni Leah ay stable na, at nag-alaga na ang mga kapatid. Pero pagdating nila sa apartment na inuupahan ni Rafael, may naghihintay na sulat sa pinto. Binasa ni Rafael ang sulat, at namutla ang mukha niya. Ano yan? Tanong ni Leah, nag-alala. Postponed ang hearing, sagot ni Rafael, galit. Postponed ng 3 buwan. At sabi dito, dahil daw sa conflict of schedule ng abogado ng pamilya ko. 3 buwan? Gulat ni Leah. Pero bakit? Bakit kailangang? Dahil yan ang taktika nila, putol ni Rafael, umupo sa sofa. Gusto nilang pahirapan tayo. Gusto nilang maubos ang pera natin sa paghihintay. Gusto nilang sumuko tayo. Umupo si Leah sa tabi niya, humawak sa kamay niya. Tapos ano? Susuko na tayo? Tumingin sa kanya si Rafael. Hindi. Hindi tayo susuko. Pero Leah, kailangan nating harapin ang katotohanan. Mahirap ang laban na ito. At baka hindi tayo manalo. Alam ko, sagot ni Leah. Pero kahit hindi tayo manalo sa korte, nanalo na tayo. Dahil mahal tayo ng isa't isa. At walang makakapagbago noon. Ngumiti si Rafael, at hinalikan siya sa noo. Salamat, Leah. Salamat kasi nandito ka. Pero kinabukasan, may nangyaring hindi nila inasahan. Dumating si Vivian sa apartment ni Rafael. Nagulat silang dalawa nang makita siya. Nakasimple lang ito, white blouse at maong, walang make-up, malayo sa dating social na hitsura. Vivian, tanong ni Rafael, nagtaka. Bakit ka nandito? Pumasok si Vivian, tumingin kay Leah, at ngumiti. Leah. Sorry kung bigla akong dumating. Pero kailangan kong makausap kayo. Tungkol saan? Tanong ni Leah, medyo nag-alangan. Umupo si Vivian sa sofa, huminga ng malalim. Tungkol sa kaso. At tungkol sa pamilya Del Rosario. Naupo sina Rafael at Leah, naghihintay. Alam ninyo ba, simula ni Vivian, na ang totoo, hindi ako sumasang-ayon sa arranged marriage. Inilit din ako ng pamilya ko, tulad ni Rafael. Pero ang pinagkaiba, sumuko ako. Hindi ako lumaban. Tumingin siya kay Rafael. Pero ikaw, Rafael, lumaban ka. At dahil doon, natuto akong lumaban din. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael. Ngumiti si Vivian. Ibig kong sabihin, tutulungan ko kayo. May hawak akong dokumento, mga kontrata, mga email, mga recording ng usapan ng pamilya mo at pamilya ko tungkol sa arranged marriage. Lahat yan ay patunay na pinilit ka, na hindi ikaw ang may kasalanan. At lahat yan ay pwedeng gamitin sa korte. Napatigil si Rafael, hindi makapaniwala. Vivian, bakit mo gagawin yan? Pamilya mo. Umalis na ako sa kanila. Putol ni Vivian. Kahapon lang. Sinabi ko sa kanila na ayoko nang maging parte ng negosyo nila. Gusto kong mabuhay para sa sarili ko. At alam mo, Rafael, ikaw ang nag-inspire sa akin. Dahil sa iyo, na-realize ko na kailangan kong lumaban. Lumapit si Leah kay Vivian, hinawakan ang kamay nito. Salamat, Vivian. Salamat talaga. Ngumiti si Vivian. Walang anuman, Leah. At saka, deserve ninyo ang maging masaya. Kayong dalawa ay nag-alaga sa isa't isa ng totoo. Hindi tulad ng iba na puro yabang lang. At kinuha niya ang envelope sa bag niya. Ibinigay kay Rafael. Ito ang lahat ng dokumento. Ipasa ninyo sa abogado ninyo. At saka, may isa pa akong sasabihin. Ano yon? Tanong ni Rafael. Ang pamilya mo, sabi ni Vivian, seryoso na ngayon. Nag-hire ng private investigator para hanapin ang mga mali ninyo. Ang mga pagkakamali, ang mga sikreto. Gusto nilang sirain ang kredibilidad ninyo sa korte. Kaya kailangan ninyong mag-ingat. Namutla si Leah. Pero wala naman kaming tinatago. Wala kaming. Leah, putol ni Vivian, tumingin sa kanya. Hindi na importante kung totoo o hindi. Ang importante, kung anong maipapakita nila sa korte. Kaya kailangan ninyong maging handa. At umalis si Vivian, iniwan silang dalawa na nag-alala. 2 linggo pagkatapos, habang naglalakad si Leah pauwi mula sa bagong trabaho niya, waitress sa isang kainderya, may lumapit sa kanyang lalaki. Ms. Leah Mendoza, tanong nito. Opo, ako po. Bakit po? Sagot niya. Inilabas ng lalaki ang ay niya. Ako ay private investigator.
Hired ng Del Rosario family. May ilang tanong lang ako tungkol sa relationship ninyo ni Rafael Del Rosario. Napaatras si Leah. Hindi ako sasagot ng kahit ano. Pero kailangan ninyong sumagot, sabi ng lalaki, ngumiti, ngiting may pangamba. Dahil kung hindi, baka may ibang paraan kaming gamitin para makuha ang sagot. Takot na si Leah, kaya tumakbo siya. Tumakbo ng mabilis, hanggang makarating siya sa apartment. Nang pumasok siya, nakita niya si Rafael na nag-alalala. Leah, bakit ka tumatakbo? May nangyari ba? At ikwinento ni Leah ang lahat. Galis si Rafael. Sila talaga, walang hiya, sabi niya, naglakad pabalik-balik. Pero okay lang, Leah. Hindi tayo susuko. Lalabanan natin sila. Pero kinabukasan, may nangyaring mas masahol pa. Lumabas sa balita, sa social media, ang kwento nila. Pero hindi ang totoo. Ang lumalabas ay iba. Rafael Del Rosario, anak ng kilalang negosyante, ay umano'y naseduce ng dating katulong ng pamilya. Ayon sa sources, ang babaeng ito ay may motibong pera at ginamit ang anak ng Del Rosario para makakuha ng yaman. Nabasa ni Leah ang balita sa cellphone at napaluha siya. Rafael, tignan mo. Sinisira nila ako. Sinasabi nilang, huwag mo nang basahin, sabi ni Rafael, kinuha ang cellphone. Lahat yan ay kasinungalingan. Alam nating dalawa ang totoo. Pero ang totoo ay hindi sapat. Dahil kinabukasan, nawala ng trabaho si Leah. Sinabi ng may-ari ng kaindeya na ayaw niyang may controversial na empleyado. At hindi lang iyon. Ati si Rafael, ang mga kliyente ng bagong negosyo niya ay nag-cancel ng mga kontrata. Dahil daw sa reputasyon. Sa loob ng 1 linggo, nawalan sila ng lahat. Ang trabaho, ang kita, ang dignidad. Umupo sila sa apartment, walang pera, walang pagkain, walang pag-asa. Leah, sabi ni Rafael, umiyak na, sorry. Sorry kung dinala kita sa ganitong sitwasyon. Dapat hindi na lang kita. Rafael, tama na, putol ni Leah, hinawakan ang mukha niya. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ito ng sistema. Ng mga taong mas mahal ang pera kaysa sa katotohanan. Pero ano na ang gagawin natin? Tanong ni Rafael, despeado na. Wala na tayong pera. Wala na tayong trabaho. Aano na tayo? Huminga ng malalim si Leah. Rafael, may gusto akong sabihin sa iyo. At baka magalit ka sa akin. Ano yon? Tumingin siya sa mata ni Rafael at nagsalita. Bumalik ka na sa pamilya mo. Napatigil si Rafael. Ano? Bumalik ka na, ulit ni Leah, umiyak. Makipag-ayos ka sa kanila. Tanggapin mo ang gusto nila. Dahil Rafael, hindi ko kayang makita kang naghihirap dahil sa akin. Hindi ko kaya. Leah, wag mo akong iwan, sabi ni Rafael, humawak sa kamay niya. Please, wag mo akong iwan. Hindi kita iniwan, sagot ni Leah. Binibigyan lang kita ng kalayaan. Dahil mahal kita. At dahil mahal kita, gusto kong makita kang masaya. Kahit wala ako. Pero hindi ako magiging masaya kung wala ka. Sabi ni Rafael, umiyak na. Leah, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumitibok pa. Ngumiti si Leah, kahit umiyak. At ikaw din sa akin. Pero Rafael, kailangan nating harapin ang katotohanan. Tayo ay talo na. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mas malakas ang kalaban. At tumayo siya, kinuha ang maliit niyang bag. Leah, saan ka pupunta? Tanong ni Rafael, tumayo rin. Uwi ako sa probinsya, sagot niya. At Rafael, huwag mo na akong hanapin. Huwag mo na akong sundan. Dahil kung susundan mo pa ako, mas lalo lang tayong masasaktan. Leah. Pero hinalikan niya si Rafael, isang huling halik. Isang halik na paalam. At lumabas siya ng apartment, umiiyak, habang si Rafael ay nanatiling nakatayo, durog ang puso. Bumalik si Leah sa probinsya, sa maliit nilang bahay. Ang lola niya ay gumaling na, at ang mga kapatid ay nag-aral pa rin. Pero kitang-kita nila na may malalim na sugat sa puso ni Leah. Ete, tanong ni Tisoy isang gabi, umupo sa tabi niya sa may bakuran. Nasaan na si Kuya Rafael? Hindi ka na ba niya kasama? Ngumiti si Leah, kahit masakit. Hindi na, Tisoy. Kailangan niya nang bumalik sa mundo niya. At ako naman, dito na sa mundo ko. Pero ate, sabi ng bata, sabi mo sa akin, ang pagmamahal ay dapat ipaglaban. Bakit hindi mo siya pinaglaban? Napatigil si Leah.
Tama ang kapatid niya. Yan nga ang sinabi niya. Pero paano mo lalabanan ang mundo na ayaw magpatalo? Minsan, Tisoy, sagot niya, hinawakan ang kamay ng bata. Ang pinakamalaking paglaban ay ang pagbitaw. Dahil kung totoong mahal mo ang isang tao, gustuhin mo siyang maging masaya. Kahit wala ka. Pero sa loob-loob ni Lia, alam niya, hindi siya masaya. At sigurado siyang hindi rin masaya si Rafael. Sa Manila, si Rafael ay naiwan sa apartment, mag-isa. 3 araw siyang hindi kumain, hindi naligo, hindi gumalaw. Parang nawalan siya ng lakas. Pero sa 3 gabi, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito, at nakita niya si Ati Ramos, ang abogado ni Lia. Rafael, anak, sabi ng matanda, pwede ba akong kumasok? Tumango si Rafael, at tinasok ang matanda. Naupo sila sa sala, at nagsalita si Ati Ramos. Narinig ko na umalis si Lia, simula niya. At narinig ko rin na nais mo nang sumuko. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko, Ati, sagot ni Rafael, walang buhay. Nawala na ang lahat. Ang trabaho, ang pera, ang dignidad. At ngayon, pati si Lia, wala na rin. Ngumiti si Ati Ramos. Rafael, alam mo ba kung bakit hindi ka dapat sumuko? Umiling si Rafael. Dahil sa mga dokumento na ibinigay ni Vivian, sagot ng matanda. Ang mga dokumentong yan ay sapat na para patunayan na pinilit ka ng pamilya mo. Na walang kasalanan si Lia. At kung ibibigay natin yan sa korte, malaki ang sansang manalo tayo. Tumingin si Rafael sa matanda. Pero ano naman kung manalo tayo? Wala na si Lia. Umalis na siya. Kaya nga, sabi ni Ati Ramos, tumayo. Kailangan mong hanapin siya. Kailangan mong kausapin. At kailangan mong sabihin sa kanya na hindi pa tapos ang laban. Pero sinabi niya sa akin. Sinabi niya yan dahil mahal ka niya. Putol ng matanda. Pero ikaw, Rafael, mahal mo rin ba siya? Dahil kung kailangan mong ipaglaban siya. Hindi lang sa korte, kundi sa puso niya. At napagtanto ni Rafael, tama ang matanda. Kailangan niyang lumaban. Hindi para sa sarili, kundi para kay Lia. Para sa kanilang dalawa. Salamat, Ati, sabi niya, tumayo. Alam ko na ang gagawin ko. Kinabukasan, tumunta si Rafael sa probinsya. Pero hindi siya diretso pumunta sa bahay ni Lia. Sa halip, tumunta siya sa simbahan. Ang simbahang malapit sa bahay ni Lia. Nagpray siya. Nagpray ng matagal. Hindi siya relihiyoso, pero ngayon, kailangan niya ng lakas. Kailangan niya ng gabay. Pagkatapos magpray, lumabas siya ng simbahan, at nakita niya si Lia. Naglalakad papunta sa palengke, may dalang basket. Lia, sigaw niya. Napatigil si Lia, napalingon. Nang makita niya si Rafael, namutla siya. Rafael, bakit ka nandito? Lumapit si Rafael, mabilis. Lia, kailangan kitang kausapin. Rafael, sabi ko sa'yo, wag mo na akong. Lia, pakinggan mo muna ako. Putol ni Rafael, hinawakan ang kamay niya. Alam kong sinabi mo na umalis na ako. Alam kong ayaw mo nang makita ako. Pero hindi ako pwedeng umalis nang hindi ko sinasabi ang totoo. Ano pang totoo ang kailangan mong sabihin? Tanong ni Lia, umiiyak na. Alam ko na mahal mo ako. At alam mo na mahal kita. Pero hindi sapat yan, Rafael. Hindi sapat ang pagmamahal para labanan ang mundo. Lia, sabi ni Rafael, hinawakan ang mukha niya, mali ka. Ang pagmamahal ay sapat. Pero hindi lang pagmamahal ang kailangan. Kailangan din ng tiwala. Ang determinasyon. Ang tapang. Rafael. Lia, may dokumento tayo, patuloy niya. Dokumento mula kay Vivian na patunay na pinilit ako ng pamilya ko. Na walang kasalanan ka. At may hearing na uli sa korte. 3 weeks from now. At kung kupunta tayo, may tsansa tayong manalo. Umiling si Lia. Pero Rafael, kahit manalo tayo sa korte, ano naman? Ano nang mangyayari? Ang pamilya mo ay galit pa rin. Ang lipunan ay nanghuhusga pa rin. Aano tayo? Lia, putol ni Rafael, lumuhod sa harap niya, doon sa kalsada, sa harap ng mga tao. Lia, hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung ano ang magiging ending nito. Pero ang alam ko, gusto kitang kasama. Gusto kitang makitang tumawa, umiyak, magalit, maging masaya. Gusto kitang makasama habang buhay. Lumapit ang mga tao, nanonood. Pero hindi umimik si Rafael. At tuloy lang siyang nakatingin kay Lia. Kaya Lia, patuloy niya,
hindi ako humihingi ng sagot ngayon. Hindi ako humihingi ng pangako. Ang hinihiling ko lang, samahan mo ako sa laban na ito. Kahit hindi tayo sigurado kung mananalo. Dahil mas gusto kong matalo kasama ka, kaysa manalo ng mag-isa. Tumulo ang luha ni Leah. Tumingin siya sa mga mata ni Rafael, yung mga matang puno ng pag-ibig, ng determinasyon, ng pag-asa. At na-realize niya, na, tama si Rafael. Mas mabuti pang lumaban kasama, kaysa sumuko mag-isa. Sige, sabi niya, ngumiti kahit umiyak. Sage, Rafael. Lalaban tayo. At tumayo si Rafael, niyakap si Leah, at sa harap ng mga tao, hinalikan niya ito, isang halik na puno ng pangako. Umalakpak ang mga tao. Ngumiti. At nag-cheer. Dahil alam nila, ang pag-ibig na totoo ay susuportahan, kahit mahirap. Bumalik sila sa Manila, at naghanda para sa hearing. Si Ati Ramos ay nag-file ng lahat ng dokumento, ang mga kontrata, ang mga email, ang mga recording. Lahat ay patunay na pinili si Rafael, at walang kasalanan si Leah. Pero isang araw bago ang hearing, may dumating na sulat kay Rafael. Galing sa pamilya niya. Rafael, kung kupunta ka sa hearing bukas, ipapalabas namin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Leah, ang mga utang ng pamilya niya, ang medical records ng lola niya, lahat. At sirain namin ang reputasyon niya sa buong bansa. Pero kung hindi ka pupunta, kalilimutan na namin ang lahat. At babalik ka na lang sa amin bilang anak. Ikaw ang pipili. Binasa ni Rafael ang sulat, at galit na galis siya. Pero si Leah, nang mabasa niya, namutla. Rafael, sabi niya, umiyak, huwag mo nang ituloy. Huwag na nating puntahan ang hearing. Ayoko nang. Leah, putol ni Rafael, hinawakan ang kamay niya. Hindi tayo titigil. Dahil kung titigil tayo ngayon, habang buhay na tayong matatakot. Habang buhay na tayong talo. Pero Rafael, sisirain nila ako. Sisirain nila ang pamilya ko. At lalabanan natin sila, sabi ni Rafael, determinado. Dahil Leah, ang katotohanan ay mas malakas pa sa kasinungalingan. At tayo ay may katotohanan. At kinabukasan, pumunta sila sa korte. Sina Rafael, Leah, Ati Ramos, at si Manang Rosa. Pero pagdating nila, nakita nila ang pamilya del Rosario, sina Don Eduardo, Doña Mercedes, at ang mga abogado nila. Lahat ay nakasuot ng formal, lahat ay seryoso. Pero hindi tumigil sina Rafael at Leah. Pumasok sila sa courtroom, at naghanda para sa laban ng buhay nila. At ang laban na ito, magiging wakas ng lahat. O simula ng bagong bukas. Nagsimula ang hearing. Ang courtroom ay puno ng tao, mga reporter, mga taga-suporta, mga tao na gustong malaman ang katotohanan. Umupo sina Rafael at Leah sa gilid, kasama si Ati Ramos. Sa kabilang panig ay ang pamilya del Rosario, kasama ang kanilang abogado, si Ati Villanueva, kilalang abogado na hindi pa natalo sa korte. Tumayo ang hukom, isang babae na may 50 taong gulang, seryoso ang mukha. This court is now in session. We are here to resolve the case filed by Del Rosario Corporation against M.R. Rafael Del Rosario and M.S. Leah Mendoza. The charges are breach of contract and seduction. Let us begin. Tumayo si Ati Villanueva, ang abogado ng pamilya Del Rosario. Your Honor, ang kaso ay simple lang. Si M.R. Rafael Del Rosario ay pumirma ng kontrata na mag-asawa siya kay M.S. Vivian Garcia para sa ikabubuti ng kumpanya. Pero dahil sa impluensya ni M.S. Leah Mendoza, binasag niya ang kontratang ito. At dahil doon, nawalan ng milyon-milyong piso ang kumpanya. Tumingin siya kay Leah, diretso sa mata. At si M.S. Mendoza, Your Honor, ay isang dating katulong na gumamit ng kanyang posisyon para maakit si M.R. Rafael. Ito ay klaro at simpleng kaso ng seduction at manipulasyon. Tumahimik ang courtroom. Pero tumayo si Ati Ramos, kalmado. Your Honor, simula niya, ang totoo ay iba. Ang kontratang binanggit ni Ati Villanueva ay isang forced arrangement. Inilit si M.R. Rafael na pumirma. At mayroon kaming ebidensya na magpapatunay nito. Inilabas niya ang mga dokumento, ang mga email, ang mga kontrata, ang mga recording na ibinigay ni Vivian. Ito, Your Honor, patuloy ni Ati Ramos, ay mga email mula sa Del Rosario Corporation at Garcia Corporation. Makikita ninyo dito na ang arranged marriage ay isang business deal.
Walang consent si Emma Rafael. Inilis siya. Binasa ng hukom ang mga dokumento. Ang mukha niya ay nag-iiba, mula seryoso, naging gulat. At mayroon din kaming testigo, Your Honor, dagdag ni Ati. Ramos. Tawagin natin si Ms. Rosa Bautista. Tumayo si Manang Rosa, lumapit sa witness stand. Nanginginig ang kamay niya, pero matapang ang mukha. Ms. Bautista, tanong ni Ati. Ramos, matagal ka na bang nagtatrabaho sa pamilya del Rosario? Opo, sagot ni Manang Rosa. 30 taon na po. At nakita mo ba kung paano nag-umpisa ang relasyon nina Emma Rafael at Ms. Lia? Opo, tugon ni Manang Rosa, tumingin kay Rafael at Lia. Nakita ko po. At alam ko po na si Emma Rafael ang lumapit kay Ms. Lia. Hindi si Ms. Lia ang lumapit sa kanya. Si Ms. Lia po ay isang taong may dangal. Hindi po siya nang aagaw ng tao. Tumayo si Ati. Villanueva, galit. Objection, Your Honor. Ito ay opinyon lang, hindi ebidensya. Overruled, sagot ng hukom. Ang testigo ay first-hand witness. Ipagpatuloy. Ngumiti si Ati. Ramos. Ms. Bautista, mayroon ka bang nakitang ebidensya na pinilit si Emma Rafael sa arranged marriage? Opo, sagot ni Manang Rosa. Nakita ko po kung paano mag-away sina Don Eduardo at Emma Rafael. Narinig ko po ang mga banta, na kung hindi siya papayag, kukunin ang lahat ng mana niya. Nasisirain siya ng pamilya. Napatigil ang courtroom. Lahat ay nakikinig. At ngayon, Your Honor, sabi ni Ati. Ramos, tawagin natin ang surprise witness. Si Ms. Vivian Garcia. Bumukas ang pinto ng courtroom, at tumasok si Vivian. Nakasuot siya ng simple na damit, walang alahas, walang yabang. Lumapit siya sa witness stand. Nagulat ang pamilya del Rosario. Tumayo si Don Eduardo. Vivian, ano ba ginagawa mo? Tumahimik ka, Don Eduardo, sabi ng hukom, seryoso. Umupo ka. Umupo si Don Eduardo, pero ang mukha ay pula sa galit. Ms. Garcia, tanong ni Ati. Ramos, totoo ba na ikaw ay dapat na mag-asawa kay Emma Rafael del Rosario? Sagot ni Vivian, malinaw. Pero hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil pinilit ako ng pamilya ko. At pinilit din siya ng pamilya niya. Ito ay business arrangement, Your Honor. Walang pagmamahal. At naniniwala ka ba na si Ms. Lia Mendoza ay nagseduce kay Emma Rafael? Hindi, mabilis na sagot ni Vivian. Si Emma Rafael ang nagmahal kay Ms. Lia dahil sa sarili niyang desisyon. Walang pinilit si Ms. Lia. Walang ginawang masama. Ang totoo, sila ay nagmahalan ng totoo. At hindi dapat sila pausahan dahil doon. Umalakpak ang mga tao sa courtroom. Tumayo ang hukom, tumawag ng order. Silence, sigaw niya. Order in the court. Tumahimik ang lahat. At nagsalita ulit ang hukom. Based on the evidences presented, sabi niya, seryoso, nakikita ko na ang kaso laban kay Emma Rafael del Rosario at Ms. Lia Mendoza ay walang basehan. Ang arranged marriage ay isang forced contract. At si Ms. Mendoza ay walang ginawang illegal. Therefore, I hereby dismiss all charges. Umalakpak ang mga tao. Umiyak si Lia. Niyakap si Rafael. Ngumiti si Manang Rosa. At si Vivian, tumayo at lumabas. Ngumiti bago umalis. Pero hindi pa tapos. Tumayo si Don Eduardo, galit. Your Honor, hindi ito patas. Ang anak ko ay binasag ang kontrata. Kailangan niyang managot. Mr. Del Rosario, sabi ng hukom, malamig, ang kontrata na ito ay walang legal basis dahil pinili ang partido. At kung may reklamo ka pa, pwede kang mag-file ng ibang kaso. Pero para sa kasong ito, dismissed na. At tinabas niya ang gavel, isang tunog na simbolo ng katotohanan. Lumabas sina Rafael at Lia ng courtroom, hawak-hawak ang kamay. Pero sa labas, naghihintay ang pamilya del Rosario. Rafael, tawag ni Doña Mercedes, lumapit. Anak, please. Bumalik ka na sa amin. Hindi na namin pakikialaman ang relasyon mo. Pero please, huwag kang umalis sa pamilya. Tumingin si Rafael sa ina. Mama, mahal ko kayo. Pero hindi ko kayo pwedeng bumalik. Hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan kong mamuhay para sa sarili ko. Para sa pagmamahal ko. Pero anak. Mama, putol ni Rafael, hinawakan ang kamay ng ina. Sana maintindihan ninyo. Sana mapatawad ninyo ako. Pero kailangan ko nang umalis.
At lumakad siya, kasama si Leah, palabas ng korte. Alabas ng nakaan. Apunta sa kinabukasan. 6 na buwan pagkatapos ng hearing. Si Rafael at Leah ay nakatira na sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Nagbukas si Rafael ng maliit na coffee shop. At si Leah ay tumutulong sa pagmanage. Hindi sila mayaman, pero masaya sila. Isang umaga, habang naglilinis si Leah ng counter, pumasok si Rafael, may daladalang maliit na kahon. Leah, tawag niya, lumapit. Tumingin si Leah. Ano yan? Lumuhod si Rafael, hindi sa harap ng mga tao, hindi sa harap ng korte, kundi sa loob ng kanilang maliit na coffee shop. Leah, sabi niya, binuksan ang kahon, isang simple ring, walang diamond, pero ginto. Alam kong hindi ako mayaman. Alam kong wala akong may alok na mansyon, o milyon-milyon. Pero mayroon akong puso. At puso ko ay para lang sayo. Kaya Leah, pakakasalan mo ba ako? Napaluha si Leah. Tumango siya, umiyak. Rafael, akakasalan kita. At isinuot ni Rafael ang ring sa daliri ni Leah. Tumayo, at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pangako, ng pag-ibig, ng kinabukasan. Epilogue. 3 taon pagkatapos. Ang coffee shop ni Rafael at Leah ay nag-expand na. May 3 branch na sa iba't ibang lugar. Hindi pa rin sila bilyonaryo, pero kumikita sila. At higit sa lahat, masaya sila. May isang anak na sila, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Mateo. At pag-uwi ni Rafael galing trabaho, ang unang bungad sa kanya ay ang ngiti ni Leah at ang tawa ni Mateo. Isang gabi, habang nakahiga silang dalawa sa kama, nagsalita si Leah. Rafael, sabi niya, nakatingin sa kisam. Kung babalikan mo ang nakaraan, magsisisi ka ba? Tumingin sa kanya si Rafael, ngumiti. Hindi. Ni isang segundo. Dahil ang nakaraan ay dinala ko sa'yo. At ikaw ang kinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ngumiti si Leah. Salamat, Rafael. Salamat kasi lumaban ka. Hindi, sagot ni Rafael, hinalikan siya sa no. Salamat kasi lumaban tayo. At sa gabing iyon, sa loob ng kanilang maliit na apartment, natulog silang dalawa, 2 taong nag-agawan sa mundo, pero nagkapanalo sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, tulad ng Abshar, ay walang kontrol. Walang sinusundan na landas. Dumadaloy ito sa sariling direksyon. At minsan, ang direksyon na iyon ay magdadala sa iyo sa taong nakalaan para sa iyo. Kahit gaano pa kahirap ang daan. Kahit gaano pa kalayo ang destinasyon. Ang pag-ibig ay laging paglalakbay. At ang paglalakbay na ito ay sulit.